Kawawang nila lang, oh. Dok, late ba ako? Mrs., ikinalulungkot ko. Ngunit... Arnel, bakit mo ako iniwan? Mrs., nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong asawa. Ngunit talagang ganyan ang buhay. Ngunit gayon pa man ay meron akong nais itanong sa iyo dahil ako'y nahihiwagaan sa kanyang kondisyon. Unang-una ay ang kanyang mga braso ay humaba. Hindi ko alam kung bakit. Ito kasi, sobra siya magtrabaho. Sobra. Baka siya, nagbabanat siya ng buto parati. Nagpapanak ng buto? Yeah. Kung sa bagay, ngunit napansin ko rin na ang kanyang mga kilay ay nawawala. Wala siyang kilay nung aking inspeksyon. Dok, yun ang sinasabi ko eh. Dahil nga panay yung review niya sa mga exams. Para sa mga board exams na yan. Kaya ayaw nagsunog siya ng kilay. Yan na pala. Bueno, ang kanyang mga mata ay parang napansin ko wala yung itim. Puro puti lamang ang mata niya. Dahil nga sa pagpapaantay ko sa kanya, sobra-sobra siya magintay. Kaya ayaw na motibo. At ang lungs niya ay nagkulak. Dahil naninig ang dibdib niya. Ganun. Bueno, at naunawaan ko na yung mga parte na yon, pero ito ay, tignan nyo. Ito ay lubos na nakakapagtaka ito dahil ang kanyang pang-upo, ang puwet niya ay nasa harapan. Paano nangyari ito? Kasi nga po, problemado na siya. Hindi na niya alam ang gagawin sa lupit na nangyari sa kanya, kaya ayaw umikot ang puwet niya. Ganun po ba? Ganun, Mrs., gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit nagkaganyan ang asawa mo ay nasisiguro kung masaya siya bago siya namatay. Bakit? Tingnan mo. Ang ngiti niya ay hanggang tenga. Bueno, Mrs., nandiyan ba ang iyong mga magulang? Wala. Bakit? Dahil ngayon na wala na ang iyong mister, ikaw ay single na muli, gusto ko lang sanang hingi ng iyong kamay, maaari ba? Kung maaari. Tawa, tawa, tawa.